Ngayong buntag, no? Kantong tanan. Kay hapit na ang church anniversary, no? So, we thank the Lord sa atong mga preparations. O ako sabi apilog announce regarding sa rendition of special music. Although not tayo choir, no? Pero sa murag sa Domingo na, siguro, ang Saturday na ito nga naman tayo session sa Baduan na sa gabi. So, I request sa atong mga groupings, di ba, upat ka group, mag-render ang kada grupo isa ka awit. No? So, kamo na yung magsabot anak kung kinsa o kamo bang tanan ang mag-present niya na sa atong groupings. No? So, mga igsoon, salamat sa Ginoo nga sa karon ka wali 10:07 diri sa atong oras. So pag-uuluhan nato itong mensahe, taming the untamable. Okay? Taming the untamable. Paradoxical lang ato nga mensahe, no? Ang title diay sa itong sermon. Untamable pero pwede daw matame. So ato ning ma-explain niya as we continue sa atong mensahe, no? Magaampo sa dihang magapadayon kita. Lord God, salamat Ginoo sa imong mga pulong nga kami makatuon ni ani. Salamat sa imong pulong nga kini gamhanan, buhi ug mao nagahatag pagkaon sa among kalag Ginoo. Salamat Lord sa mga encouragement niini, sa mga pagtudlo, apil sa mga pagbadlong. Thank you Lord. Kay imong mga pulong mao gayud sa kini ang kahayag sa among mga dalan. Sa ingon kung kami magdiining imong pulong, ang among kinabuhi makahatag gayud kalipay diha kanimo Ginoo. Giyahi kami sa itabang sa imong Espiritu Santo. In Jesus name we pray. Amen. So last Sunday nagtuon kita sa verse 1 up to verse 4, no? So ang mga na-mention nato dito nga gi-remind ni James mga igsoon nga katong mga believers nga naa sa ministry of teaching, no? Ang ministry of teaching, ingon ni James, naa ni siya dako nga responsibility, no? Or accountability atubangan sa Dios. So kinahanglan nga ang mga teachers ginatun-an yun nila maayo dapat na ilang ginatundo nga kini biblical, kini sumala gayon sa katudloan gikan sa Ginoo. O gi-remind kita about sa paggamit sa atong dila mga igsoon. Gani napakita niini nga mensahe, the proper use of our tongue, no? The influence of our tongue, no? Gigamit ni James ang duha ka ilustrasyon. Sama daw sa usa ka bit sa usa ka kabayo, no? Ang busal sa naa sa baba sa kabayo. Unya bisag dako kayo ang kabayo, gamay ang busal pero maka himo siya sa pagkaman sa direksyon sa usa ka kabayo, no? O ingon ko daw niya na ang dila nato. Mausap sa timon, no? Sa barko, gamay ra kayo ang timon mga igsoon. Pero ini lisod na ng timon, bisag gamay ra niyang kabya gamay, muli mo ang iyang anggol malisod gamay dito sa unahan magkalayo siya sa proper nga supposed to be katuan niya, no? So kining dila ingon ana siya ka mahinungdanon mga igsoon. It gives direction. Now karon sa unang bahin dinhi sa verse 5 o versikulo 6, diya pa ang another example may tungod ining illustration sa paggamit sa dila, no? Ingon din sa verse akong basahon. Verse 5. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. So makita nato din mga igsoon nga bisag ang
Ang dakong sunog nagasugod yun kuno na sa gamay lang nga kalayo. Sumala sa gisulti ning ining mao nga verse. So, matod pa sa Bible commentary, James is saying that just as the bit controls the horse, the rudder controls the ship, the tongue, despite its physical insignificance, exerts a disproportionate influence over a person's life. No? Muna nga, ang power of the tongue mga igsoon, takukit, mahimo sa kinabuhi. So, na-mention din yung word nga Greek boast, no? Baka pasigarbo siya, no? So, James isn't just criticizing pride. He is acknowledging a terrifying reality a small organ can claim and exert dominion over the entire course of a human life. No? So ang dunay mga dila mga igsono nga insulti niya ang makapamati makaingon ba grabe na lang ng mga panghinambog ba, no? Kaya dunay mga tao nga ganang sila niya na, no? Nga it boosts their ego kung panghinambog sila mga igsoon, no? Now, small, no, gamay nga start, no, pero ang maangin dako nga forest or kagubatan mga igsoon. So dinhi James moves from the imagery of control, no, gikan sa horse o ships katong illustration to the image mga igsoon sa gitawag catastrophe. Ang halit, no, ang kadaot nga mahitabo. Ang word nga spark, no? So nag-refer kini sa tiny, no? Almost invisible source of heat. So gamay ra gyud kaayo, no? Pero imo diha ang iyang mahimo nga porisyon tibuok forest, no? Kay sa Greek word, this can refer to a forest or a large pile of timber, no, nga pwede niya sunugon. Ang point ni James mao ni, a fire doesn't need to start big to end big. A single word mao na ni siya, spoken in anger, a rumor shared in confidence, or a false teaching can ignite a chain reaction that consumes the entire community. So makita nato labi na kung El Nino, no, nagsugod yun ang mga dagko dan sulog sa gamay ra yun ang sinugdan. Pero ang gina-refer nila mga igsoon, the catastrophe, the destruction nga mahimo sa usa ka dila. Yes, gamay ra siya, pero pwede ang family mag-away. Pwede ang group mag-away, ang church mag-away, no? Ang mga relasyon mag-inaway ng mga tao, it's because sa usa lang ka dila mga igsoon, no? Delikado kaayo. So makita nato sa verse 3 to 4, no? Nag-discuss nato about direction. Kunya kining verse 5, ang diskutan din ni mga igsoon is about distraction, no? Ang distraction ba nga mahimo sa usa ka dila. Okay? So, kini nga itong dila na yun siya power or kapangyarihan. It's either to build up, to give direction, pero yung po dili, pwede po di siya gamiton sa tao to destroy, no, people. So, muna ang nakadelikado mga igsoon. So, James is warning the teachers, no, gikan dito sa verse 1, that their words aren't just rudder, no, katong timon, that might steer a ship slightly off course. They are sparks, no, one of the words, they are sparks that can burn the whole shipyard down. So the greatness of the forest emphasizes how much is at stake. Unsa may is at stake day mga igsoon if the tongue is not properly used, but rather for destruction. Unsa may madaot di ay reputation,
ang peace, madisturbo ang peace, no? And then, ang spiritual health. Okay? Maapektuhan ni sila, kining sila mga igsoon. Kung iingon din sa verse, no? A world of evil, no? Munang dihan din sa verse. Kini daw nga phrase is a unique and powerful kini nga phrase. James is suggesting that the tongue acts, no, as a microcosm of the fallen world system. Ang word nga microcosm mga igsoon, no, this refers daw sa either community or place or pwede po situation that captures a miniature, no, the characteristic quality, no, of sa usa ka dako nga butang. Sa ato pa mga igsoon, ang kangin daw sa kalibutan, makita daw nimo sa iyang representation diha sa gamay, diha sa dila. No? Mayroon ta ako problema na kayong kalibutan. Uy, daghan kayong problema. Pero din sa James mga igsoon, kung tanaw nimo si James, problema yun. Kaya kung imo obserbahan ang dila, na delikado kayo yun. No? Ang dili maayo nga paggamit niini nga dila. So all the sins, no, mga sala nga present in this world, be it pride, deceit, malice, no, lust, no, mga kailibon, can be expressed and activated through this one small organ, morning tongue, no? Mao na mga igsoon ang pag-activate, makaingon yung ka nga, wow, grabe yun ang dila. So the tongue serves as a catalyst, no? The tongue is the bridge that brings internal evil out into the physical world. So makita nato nga ang kasing-kasing ba sa tao mga igsoon, labi na tao nga way Ginoo, no? Very problematic. Unya mo manifest ni gawa sa iyang tigla. No? So very harmful, no? Ang dila kung kinidiling magiyahan mga igsoon. So, ingon diha, kini daw nagahatag og stain or spot nini nga verse, no? Or corruption. Just as smoke from a fire stains the walls of a house, the words we speak don't just stay in the air. They stain the character of the speaker and the environment of the listener. No? Kana bang igsulti nato, it will reflect mga igsoon ng good kung unsa siya nga klase nga tao. No? Mao na nga naayun siya mabiling nga bakas, no? Ang inigsulti na sa dila. So James is describing the entire cycle of a human life. One spark at the center of the wheel, no, morning tongue, eventually burns out to the very edges of one's biography. No? Mao na nga naay mga tao, no, nga wa sila nagbantay ba? They will speak whatever comes into their mind. They do not filter, no? Kung unsay na sila una, maayo ba ng dili? Basta ilag yung isulti. Ang wala nila namatikdi that it will give mark, no, sa ilang karakter. Mo na nga kung musulti mo sa katao, kung dili siya magmag, no? Uy, mapiktuhan, mamansahan ang imo nga, ang imo nga karakter. Markado ka sa mga tao. Ay, lainon, bantay ka, kaya lainon ra ba na siya musulti, no? So, mo ni mga igsoon ang not the proper use of the tongue. Gani, ingon po din sa sininga verse, this will sit on fire by hell. No? So makita nato din that James is tracing the spark from verse 5 back to its ultimate source. Its speech is used to destroy. James argues its inspiration is not merely human error, but demonic influence. Nausay din makamatikod nini ang naggamit bitaw. Nga sa iyang dila, it is destructive. Dili lang na diha human error mga igsoon.
there is a demonic influence. Yan. No? Nga wala lang na matigdan. Okay? Pero dito sa contrast, no? When God's spirits descended as tongues of fire, di ba sa Acts chapter 2, to bring life and truth sa Pentecost, no? Acts chapter 2. James warns of a different fire and brings death and lies, no? Kanang fire that comes from hell, no? So ang dila mga igsoon, no? Nga brings destruction, ingon ni James kana nga dila pinadala na gikan sa kalayo. No? Now, unsa may nini sa verse 1 nga itong pinisgutan, no? So returning to verse 1, James is making his point crystal clear. The reason teachers are judged more strictly is that they deal with fire daily. If a teacher's doctrine or tone is set on fire by Gehenna, no morning hell, they aren't just making a mistake, they are spreading a world of evil that stains the entire will of their students' lives. Ingon niya nakakapangyarihan mga igsoon sa tang. Unya ang usa ka leader, ang teacher, igsulti niya kung nasayop siya sa iyang doctrine, no? Kung sa iyang pagpanulti, no? Kini distraction ang dala. Kini mga igsoon makahatag og dako nga porwisyo, no? Distraction sa mga nagapamati. So, ingon dinhi padayon kita sa verse 7. For every kind of beast and bird, of reptile and sea creatures can be tamed and has been tamed by mankind. So, nagisgot din mga creation sa Ginoo. Animals, reptiles, bird, mga sea creatures. Okay? Kini daw sila, ang sa kuno, ingon din ma-tame. Ganing din nato gikuha atong title sa atong mensahe, no? Makontrolar, matulungan, mapaamo, no? Ang kini nga mga creation. So makita nato from this verse that humanity retains enough of the kanang gitawag imago Dei, no? Meaning the image of God to fulfill the cultural mandate nga makita sa Genesis. Di ba giingnan sa Ginoo si Abraham, ni Adan, si Adan giingnan sa Ginoo nga ang creation siya ang mag-manage, no, sa creation sa Ginoo. Pero makita nato that we can build, pinaagis niya ng mga we can build tools, navigate oceans, and even domesticate sa mga animals, mga igsoon. Pero ano yung problem? Ang kalisod. Despite our immense external power to control the world around us, we are utterly powerless to control ourselves internally. No? Muna gitawag internal anarchy. Kagubot ba sa sulod na sa internal struggle sa tao. The same species that can train an elephant or a hawk, no, bisan unsa man na diha nga mga creation pwede ma-train lagi. Pero this person, no, ang tao nga ni, cannot stop its own mouth from uttering destructive words. No? Sayon ang pag-train sa usa ka leon. Dolphin man na, ha? Eagle man na unsa pa na diha nga mga creation. Pero ang trainer, maglisod siya pag-train sa iyang dila. No? Ingon niya na mga igsoon ang ipakita din ni James, no? So karon padayon ta. That's why taming the untamable, we need kanang gitawag divine intervention. No? Kaya mo na ni, if no human being can tame the tongue, beyond our power, beyond your power and my power to control our tongue. So the implicit hermeneutics, morning pag-interpretar, no, sa verse.
The conclusion is that the tongue requires a supernatural tamer. So the untamable tongue, dili siya mag-tame, no? Pero pwede din gihapon sa pamagi by the help of God. No? So self-willpower is insufficient. True mastery of speech requires the transforming grace of the Holy Spirit. No? Pero kitang nagaampo, no? Kung ako Ginoo sa imong Espiritu Santo. Kung usa mga igsoon kailangan nga usa ka Kristohanon na puno sa iya sa Espiritu Santo is the proper use of the tongue. Mo. Mao na bitaw sa ato nga kinabuhi, no? Kinahanglan gyud kita magpapuno sa Holy Spirit. Only then our tongue can be tamed. No? Ma-manage, makontrol na nato pinaagi sa tabang sa Ginoo sa Holy Spirit. No? Kay pila na katuig, no? Ang atong mga tongue very destructive manunti. So that's the time we need God's intervention. No? Kaya wala na ta, di ta, helpless. Di ta makahimo sa atong kaugalingon na pagbago. But we ask the Lord's help. Pwede dahil mga igsoon. Panayin sa verse 8, but no human being can tame the tongue. No? It is a restless evil, full of deeply poison. Grabe no, ang tongue. Ingon ni anak mga igsoon kadelikado kining dila. Now, matod pa sa commentary, if humanity possesses the immense strength and ingenuity to subdue a wild lion or a massive sea creature, katong sulti ganina sa verse 7, one would logically assume that controlling a small muscular organ inside our own mouth would be an easy task. Pero sige sa verse 8. Verse 8 shatters that assumption with an emphatic negation. No? Grabe sa book of James ba, ma-miss ka sa presentation ba sa wisdom na ginhatag sa Ginoo sa kang James. Sa practical living sa mga katawhan sa Diyos. Kaya mo ni James, yes, mapaamon nato ning mga creation, animals, mga isda man na or mga langgam. Pag-abot na karon sa tang, ingon ni James, oy, daily yun. Bisa kung saan ang tang, no? Daily ni mo mapaamo ang tang. Kaya ingon diyan sa nining nga verse, kini daw tang is restless or unstable, mga igsoon. Ang meaning niya nini is, in a physical sense, it means unsteady, rebellious, refusing to stay in its proper place. No? Ingon daw niya na ang tang mga igsoon. Kadelikado, no? Ang paggamit daw niini in political context, no, sa first century, it was used to describe insurrectionists, riots, or anarchy. No? So ang pag-portray din hiniling nga verse 8 sa dila mga igsoon, no? Mao lagi ni siya hinungdan sa kagubot, mao na ngayon din ni James, no? So ingon niya na mga igsoon kalisod ug kadelikado. Gani gingon po din sa verse. Naa din ang word nga deeply poison, no? Kining dila. So this can mean either kining poison dinhi, it's referred to poison or venom, or ingon sa nila refers also sa kining rust or corrosion. So James notes that while humans can tame a physical snake, the human tongue carries a spiritual venom that is far more lethal. Di ba sa creation ang snake na siya venom? Pero kung dili po dahil na mga igsoon sa dila sa tao, it also carries a poison, a venom, mga igsoon. No? Liman kaniya na.
Mo ning gisulti din ini nga verse mga igsoon, no? So in Genesis, balikan nato gamay sa Genesis ha. In Genesis, humanity was given dominion over the beast, di ba? Di commission sa Ginoo si Adan that he will rule the creation. Pero dili sa verse 8 kini atong isgutan, makita nato the tongue acts like a wild venomous beast that has turned and usurped dominion over humanity. No? Mao ni ang nagkahitabo mga igsoon sa panahon karon, no? So unsa may ma-learn nato? James is exposing the limits of self-help and human willpower regarding sa dila. If no human being can tame the tongue, then any attempt to clean up our speech through sheer moral effort is bound to fail. No? Nga sa ato pa mga igsoon, bisan pa mo sa katao, no? May mong tataas na na-attain niya sa iyang academic achievements. Pero matingala ka. Manunti na gani, ha? Mura po buhay grado. Ha? Tungod kay, dili ka ba mo kontrola sa iya nga dila. So si mga igsoon, ingon yan ang mga igsoon kadelikado kining dila, no? Now, because the tongue cannot be tamed by man, unsay paglaom sa dila, it must be tamed by God. Dili mo sulod mga igsoon ang divine intervention. Are you struggling the use of your tongue? Then you need the help of God. Lord, tabangi ko nga kanang inigsulti nako Ginoo kining mga maayo nga akong masulti. No? We need the help of God mga igsoon. Kay di-remind kita, this points back sa James chapter 1 verse 26, where a failure to bridle the tongue proves one's religion is worthless. No? Ang dila daw sa mga believer, kung dili daw nato ni matugyan sa Ginoo, Lord, giyahi nga ang mga pulong magawa sa kong dila, kini makaayo Ginoo, pleasing to you. Kung dili, wala ganita niyan ang mga igsoon na inigsulti sa mga Kristohano, may mo nang nagapamati. Mura Malaysia, wag lagi hapon, unbeliever. Wala may nagbako sa iya. No? You see mga igsoon, hindi your religion then is worthless. No? Sa ato pa ang mga tao, dili sila mapanalanginan. No? So the tongue, ang dila, is the ultimate spiritual thermometer. No? Sa atong mga ginahilanat, datay gigamit nga thermometer, no? Pero mo ni ang atong ultimate spiritual thermometer. Because the tongue reveals the state of the heart. No? Kung sa status sa atong kasing-kasing, maayo pa ba nagdigna? Na, mabalaan yun, sulti na nato. No? For the tongue to be tamed, the heart must be governed by wisdom from above. No? Kung advance ka sa verse 17. The wisdom from above. Okay? So mga igsoon, no? So far, nakutana sa ta. Kumusta ang paggamit sa atong dila? Are we using our tongue constructively? Are we using our tongue that brings peace, healing, reconciliation? Are we using our tongue that brings edification, that builds up the listener? Or, negatively, ingon din ni James, basikin ang atong dila, muna nag-umpisa sa sunog, sa kagubo, or base ang atong dila, nagdala na ni og lethal venom, mga igsoon. So, depende kani sa paggamit nato. Ingon din sa verse 9, with it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. No? Gikan sa maong dila, ingon ni James, uy, gigamit nato to bless God. No? Mag-awit, magsulti tabayan sa Diyos, no?
Pero ingon po din mga igsoon, sa mao po gihapon nga dila, we curse, no? Atong ginapangtunglo ang mga tao, ingon din who are made in the likeness of God, no? So makita nato din nga kining inconsistency of the use of tongue, no? Mo na ang problem nato bisan kita nga mga Christians, no? Kaya bisan apil pa ka sa choir member pa ka, or teacher pa ka, o dili sa simbahan, we sing praises to God together. Ang pangutana, are we consistent? Hindi ka po sa itong balay, hindi sa ato ng trabahoan, blessings pa ba ang nagawa sa atong mga bakbak? No? So James catches his readers in a sharp contradiction. The very same mouth that would devoutly utter holy blessings in the church or synagogue, no, kung sa Jewish setting. So gathering would turn around in the marketplace or home and pronounce curses on fellow human beings. Ba, kanindot sa simbahan, using praises to God, mayo na. Pero can you continually do that in your home? In your workplace, mga igsoon? Base ng tigawas na sa tungdila, ino ni James, mauna ang mga pagpangtunglo, ang mga pang-bad words, no? Pagpanghimalaot na ngadto sa mga tao. That's why ino din ha, by the tongue we bless and we curse. No? We speak well, mo nang bless mga exalt, we praise, we invoke divine, no, favor. Mo nang bless. Pero pag ingon mga exalt nga curse, unsa man na? To doom, we wish evil upon, or we pray for someone's destruction. No? Mo na ang the improper use of tongue mga exalt. The inconsistency of the use of tongue. Okay mo din sa verse, no? Nga ang ginahalitan, ginadautan sa dila is people, ang mga tao, they are created in the likeness of God. No? According to the likeness of God, no? Hindi daw mapulong, the word having made, no, or the likeness of God is a perfect participle. Pagkat sa mga nag-trace ini, indicating a past completed action with ongoing reality. Kung sa mani, ang atong ma-learn mo ni, human beings still carry the inherent dignity of the divine likeness even in a fallen state. Ang tao no, bisan siya makasasala, but still nag-retain diyan kaniya ang dignity niya. Kaya naman, he carries with him the likeness of God, no, the image of God, mga igsoon. Nainindot kayo niya, no, ang emphasize na application ni. So far atong ma-learn mo ni, our relationship with God cannot be separated from our treatment of other people. No? James exposes the vertical line. Kung sa maning vertical line, mga igsoon, yung nani. We cannot genuinely worship, praise, or bless the Father while simultaneously abusing His children. No? Now, ang tongue, no, it is a weapon used to assault in the image of God on earth. Mo na naka-delikado ani. Kay kini ding paggamit sa dila nga din maayo, ang i-assault sa mao nga dila is ang tao who is created in the image of God. No? The bearer of God's image. No? Mo na nga, uy, dili dayeg lang ang tao ang masakitan nga imong gi-destroy. Kung dili ang creator niya, kay image bearer na siya. Kay for example, ikaw na no? Nakainindot kayo nga, mayo ka nga kanang paint, sa painting bitaw, mayo ka drawing. Nakay, gibutang diha sa wall nga imong gidrawing. Okay? Unya karon mga igsoon na sulod nga tao nga, mayo smile nimo, namumusta, ay brother,
Wow, maayo. Pero pag kita sa wall, kung iya itong igisip, ikaw katag-iyan to, malipay ka. Di no. Mao ko na mga example. Kung kita nagasimba sa Ginoo, praise God. Oh, mayo. But if we destroy people, diling mabuslan, diling malipay ang Ginoo. No? Kanato. Kaya nga sa verse 10. Excuse me. From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. No? Dapat dili. Ayaw naghimo ka. Because the mouth is the outward gate, the exit point where the internal condition of the heart becomes public reality. No? Salamat po. Buslot po yun. Ang buslot. Now, badayon tanong. So, kini mga igsoon ang dila, no? Mao ni siya ang inigawas na sa ang gate sa itong dila, mao ni itong baba. Okay? Hindi open galing sa itong baba, na. Ang tang mga igsoon, makbalaan na sa publiko sa status sa ato, kasing-kasing. Kung imo ni James mga igsoon, it is not right. No, dili kini angayan, dili kini maayo nga imo niana. It is fundamentally incompatible with reality for these things to happen this way. So kita daw mga Kristiyano na ni James, ang mensahe is very clear. Ang atong dila, ang angay pagdaig sa Ginoo. No. Kanang maayo, ayaw paggamit sa imong dila nga ikapahamak sa imong isig katao. Mao na siya mga igsoon. Kaya mo ni James, dili ni angayan nga nagdaig ka ni Lord niyang pagkauman. Dito for example sa inyong balay, gigamit mo imong dila sa pagpangaway sa mga tao. No? Or kahabasig dito na ta nagapang pang lightning, nagapamalikas na pa may society ng mga Kristiyano, mamalikas pa, no? So, dili na ang ngayon, di ba? So, dili na ang ngayon, mga igsoon. Let's continue. So, ang ato ma-learn, for James, speech is the ultimate indicator sa kitawang integrity. Ang integrity, gikan sa word nga integer. Ang meaning is whole or undivided. No? O ng integrity. Meaning, a split speech pattern portrays a split heart. So if blessing and cursing flow from the same mouth, it proves that the speaker is still trying to walk with one foot in the kingdom of God and one foot in the fallen world. So mo din ang makuha na to ang word nga gitawag worldly Christian. Daga mga Kristiyano nga worldly Christian. How do we know? The use of the tongue. Iniksulti sa dila. No? Dili o wala may sakto sa paggamit mga igsoon. So, padayon. So, James demand an immediate halt of this contradiction. No? He forces the reader to realize that our corporate worship, morning pag-bless sa Ginoo, is completely invalidated if our private speech, kung kita nag-cursing, remains untamed. Hinumduman yun nato mga igsoon, nag-ampong the Lord, i-bless ko Lord, isimba ba ako Ginoo, i-bless ko Lord. Pero yung ni James, onya, lagi isimba ta, pero pag-uli ni mo, grabe mag-imong pamalikas. No? Do you want God to bless you? No? Ingon ni James, ayaw ana, dili ni mayo, dili malipay ang Ginoo nga, nakasimba ka, okay na siya. Pero ang atong private life, basing atong dila, naka-destroy tagad to sa mga tao. Ingon sa verse 11, does a spring pour forth from the same opening, both fresh and bitter water? No? Another illustration, dipakita ni James mga igsoon. O, dirita sa tod, ingon ni James. O,
So a stream cannot change its nature. It merely reveals the nature of the source. If bitter water is coming out of the ground, it is because the underground reservoir itself is bitter. Nga sa ito pa, the illustration is very simple, no? Kung ang migawas na tubig sa pipeline kumpara, it means ang source anang dito basig gikan sa dagat. Oh. Pero kung ang taba ang migawas sa pagliso sa gripo pag inamoy, drinking water man eh. O gikan yun na siya sa spring yun, fresh water. Mao po ni mga igsoon ng atong dila. If our tongue speaks blessing, ingon ni James, may handod nga itong kasing-kasing, nga itong reservoir maayo. But if our tongue speaks cursing, ingon po ni James, the reservoir of our heart is the problem. No? Kaya nga naman, unsay naa sa reservoir, mao na mugawas dito sa output sa pipe. Mao na mugawas sa atong dila, mga igsoon. So by applications, James is echoing the teaching of Jesus. Also may teaching ni Jesus. Matthew 12:34. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. No? Very clear. Kung unsa lay naa sa kasing-kasing, mugawas yun na siya sa atong baka. So if cursing, gossips, duplicity, gossips from a person's mouth, James' natural analogy delivers a sobering diagnostic verdict. The internal spiritual reservoir, morning heart, is compromised. Sa simpleng pagkasulti lagi mga igsoon, mao ni siya, no? Kung ang gawa sa atong mga dila, ng mga pakto, mabalaan yun kung sa yung klase ang atong kasing-kasing. No? Verse 12, no? Can a fig tree, my brothers, bear olives, or a grapevine produce figs? Neither, no? Can a salt pond yield fresh water? Okay? So, din mo ni atong last verse. So, si James, ang iyang theology, mo ni, what person does, mo ni ilang work, no? Is their fruit, is the direct, natural outflow of what they are. Because production reveals identity. So, kini mga makita nga mga works sa atong mga bakbak, no? Nagahisgot ka lang mga igsoon sa atong inward, no? Status sa atong kasing-kasing. Okay? So, a tree does not become a fig tree by producing figs. Okay? Dili daw kamaingon, for example, ang lubi, tawagon siyang lubi, kay namunga siyang lubi. Dili daw na ang proper kapag kasulti. But rather, ingon din it produces figs because it is a fig tree. No? Naturally, mubunga siyang lubi, kay lubi man na siya nga punuan. Mao po kita mga Christian, mayroon kita nga Christians, musok tita blessing, kay mo man na ang Christians. Kung i-convert nato sa good works, mayroon ang Christians, nagbuhat o good works, kay mo man na ang Christians. Pero dili ko din nato baliktaron nga mayroon ka, kay nagbuhat siya good works, aron nga ma-Christian siya. Dili mo na ang igsoon. Ang Christian, mubuhat siya good works, kay mao gyud na ang Christian. No? So mao po ning ipakita din ni James mga igsoon ang mga fruits, the works of men, not mga believers nga mo reflect din sa atong pagpanulti. So if the fruit of a person's mouth is consistently bitter, abusive, hypocritical, it indicates that a radical change of nature is required at the root level. No? Mo lagi ni mga igsoon, dapat ang mga dugay na nga mga Christian ba, dapat polish na ang ilang pagpanulti. No? Refine. No? Kabalo na mo filter. Kaya dugay na nga Christian, dapat nag-grow na din sa Ginoo. No? Tungod kay mauni mga igsoon ang mga Kristohanon
no? Makita diha sa ilang mga gawin. So when confrontation is unavoidable, morning last guide nato, no? When confrontation is unavoidable, your primary objective is not to win the argument, but to manage the temperature of the room. Unsa man eh? You control the trajectory of a conflict by controlling your volume and tone. No? Aron ba dili mo siklab ang panaglanis? Morning guide. You control the volume and the tone nga mogawas sa imong pagsuki. No? Kung sa ingon sa 15:1, a soft answer towards away wrath. No? But a harsh word stirs up anger. No? Ayaw singgit kung di ka gusto singgitan. Kalma lang, aron mo kalma po siya. Mao na mga igsoon pag-avoid sa tawag confrontation, no? Properly managed. Sabi na tama man? Proverbs 18:21. Ingon sa verse, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Grabe ang kapangyarihan sa atong dila, mga igsoon. Kaya ingon sa Bible, either brings life or brings death. So, again, mangutanan na po no, sa atong matagusa. How do we use our tongue? The tongue is merely a pipe, no? The heart is the reservoir, no? So, mao ni mga igsoon. To change the output, you must change the input. Guard your heart by filtering what you read, you watch, you listen to, and who you run with. Fill your mind with truth, scripture, constructive concept, because whatever fills the reservoir will eventually gush from the spring. Mauna mga igsoon, no? Dapat ang mga Kristohanon, ang isulod ba nato sa itong kasing-kasing pirmi? The Word of God, no? Mga pulong sa Ginoo, no? Matitag mga wali, mga Christian song, okay? Mga pang Ginoo, kaya ano man, if mastap din ang Word of God in our heart, inigawas ana Word of God ginagyapon. Unya, mga Kristohanon, kay hilig kayo tanaw, sigigbit ka ng mga salida, mga video, no? Unya, mga ibang tanaw, apil na dihang mga dili na maayo na mga influence mo, di ba? Sa mga kitang ginatanaw. Oo. Kung ang disunod nga teleserye, kung nag-inaway dito, mapiktuhan ang mood sa nagtanaw. Mga away na po siya diri sa gawas. Labi na kung ang iyang bida, no? Gikulata, napiki, ayaw kayo pagsurang-surang kay napiki ko ka, surang-surang ka, no? So, yun din yung mga exalt sa Word of God, no? Kinahanglan i-fill in ang atong heart, kay mo na yung atong reservoir. Nag-iskot kita dautan na dila, yes. Pero ikaw ni James, ang problem actually, nagsugod sa atong kasing-kasing. That's why we need to ask the help of God. Kung sa ingon sa Proverbs 4:23, very clear, keep your heart with all vigilance, for from it flow the spring of life. No? Ang ato daw kasing-kasing, ito sa Bible, bantayin na, ayaw bisan kinsa lay isudi na. Because eventually it will affect when we speak, mga igsoon. No? So, at the end sa itong mensahe, kita rin gihapon ang pangutanon sa Ginoo. O kita po mangutana sa itong kagalingon, paano na po gigamit ang akong tila? Diha sa panimalay, no, kita nga mga ginikanan. Or sa atong mga relasyon, sa mga mag-asawa. Or sa atong mga silingan. Diha sa atong employment, how do we use our tongue? No? Mag-pray ta, Lord God, yan po na mo Ginoo, nga kini nga mga reminder, gikan din sa imong pulong. Tabangin ni Lord,
nga among mga dila o Dios, punan kami sa imong Espiritu Santo. Sa ingon ang among mga dila Ginoo kini makahatag og kaayuhan ngadto sa mga katawhan, sa mga nagapamati kanato. Let blessings come out from our mouth, not cursing. Pagkamayo ang Diyos sa imong mga pulong sa mga kasing-kasing in Jesus' name.